Okay mga kamads, mga kaibigan, OMG! The gift that keeps on giving ang mga issue ng mga Duterte ngayon. Okay, so status quo muna tayo. At this very moment mga kamads, mga kaibigan, karapatan naman to ng mga Duterte, ni Paulo Duterte, na humingi ng authentication dun sa video. Ibig sabihin, baka AI generated yan. Kaso malabo mga kamads, mga kaibigan kasi ito yung of course hindi ko na to ipe-play kasi gusto kong ma-monetize dahil eto, pero ililink ko down below para mapanood nyo rin yung yung kung totoo ba to or hindi kasi ito yung pinaka-clear version nito. Okay, ayokong i-upload sa YouTube. Pasensya na kayo, mukha akong pera. Gusto kong kumita. Alam ko naman yun. Pero yung link nasa baba na. Panoorin nyo at your own pleasure. Pero napanood ko na to. Clear talaga. Imposibleng AI yan. Okay, so makikita natin dito allegedly si Paulo Duterte at saka yung isang pimp or bugaw daw according to doon sa balita. And of course nandun din yan sa meron siyang pag-amin kasi na nagdadala siya ng babae based on the affidavit of this person. Tapos ito yung mga gwardiya or mga bodyguard ni Duterte, ni Pulong Duterte. Okay? So, link down below para fair sa inyo. Hindi ko naman piniplay Talaga. Gusto ko monetize Bakit ba? Pagbigyan nyo na ako. Parang awa nyo na. Siyempre. Ayan. So, chinarge ngayon. Ang dalawa yung kinaso kay Pulong. Grave threats. Ano ba yung grave threats? Yung magbabanta ka sa isang tao. And pangalawa naman is physical injury. Okay? In my opinion, dapat mas mataas pa yon. In my opinion, lang naman, sa nakita ko dun sa video, dapat yun, mga attempted homicide siguro. Who knows? But syempre, hindi naman ako yung piskal na nag-hear niyan. And you know, well, it's in Davao. So, whatever happens in Davao, happens in Davao. And I'm not saying anything na over that. I just find it ridiculous na yun lang yung kinaso. Opinion ko kasi public naman to Anyway, mga lods, pagkwentuhan na natin. Ito yung nagsisirculate ngayon. Kita nyo, ito dito sobrang clear mga lods. Promise ko sa inyo, hindi kayo magsisisi. So, dito kasi, inambaan niya ng saksak, okay, yung lalaki. Now, based from the affidavit, kasi dito lang tayo pwede mag-base kasi ito yung sinumpaang salaysay. Ito daw si Pulong Duterte ay matagal nang kumukuha dito sa lalaki na to ng Chika Babes, okay? Eto, paano mo nakilala si Paulo Pulong Zimmerman Duterte? Mas lalo ko po siyang nakilala dahil kay Charlie Tan. Mamaya babalikan natin kung sino ba yung Charlie Tan na yan. Business partner niya kapag tinatawagan ako ni Charlie Tan na na magdala ng babae at magkaroon na nandun si Paulo Duterte. Biruin mo, no? Yung magiging downfall mo as Duterte dahil sa burikat. Boy, burikat pa nito Boy, burikat ka pala Dali natin. Noong 2024 ay nauna naming makita si Paulo Duterte nang tinawagan ako ni Charlie Tan at nagdala ako ng 6 na babae sa kanyang ET bar. Okay, ito yung sa Davao, Ecoland, Davao City, na kung saan ay pagmamayari ni Charlie Tan na bar at doon nag-inuman kami ni Charlie Tan at nagpakilala niya ako kay Paulo Duterte na marami din beses kaming nagsama nila Charlie at Paulo. So this person pala is someone na malapit sa kanila kasi maraming beses ibig sabihin kung hindi lang isang beses nangyari yung pagdadala ng babae, tama? Okay, go. Every time na tatawagan ako ni Charlie Tan, doon kami nag-uusap ni Paulo Duterte at lagi niya sa aking sinasabi na palapitin sa akin lahat ng babae na dala mo. Okay? Si Charlie Tan po ay isang businessman. Okay, alam na natin yan. Okay, so ngayon, sino ba tong Charlie Tan na to? Okay, so I did a little bit of research and nalaman ko na si Charlie Tan ay matagal ng tropa ni Paulo Duterte. In fact, this is a photo 2017 from Rappler. Ayan si Charlie Tan. And drinking body lang daw sila. Pero, well, basahin nyo na lang yung article ng Rappler and I don't wanna add on to that. Pero, I'm just establishing here na matagal na silang magkakilala. And if anything, we could, well, corroborate with the story na talagang
kung merong point person si Paulo Duterte sa mga ganitong klase, si Charlie Tan yun, which is nandito, di ba? I think it corroborates, pero wala pa naman to sa trial, nasa pre-trial pa lang siya. So, okay, so ito ang para sa akin yung pinaka daming dito. Okay? So sa hindi ko po ito. Ano naman ang dahilan kung bakit siya sinaktan? Okay? Babasahin ko ha. Hindi ko po alam, nagulat na lang po ako at pinagugulpin na niya ako. Headbutt habang pinagmumura at pinagbantaan na papatayin kita, gago ka. At inundayan ng saksak gamit kutsilyo at sabing PI na nanggigigil talaga ako sa'yo. Papatayin kita sa kadahilanan na sobrahan sa pag-inom, si Paulo Duterte. Maoy, 'di ba? Nagmaoy. Okay, and allegedly mga kamatis, mga kaibigan, ay ano yun, banda rito, ito yung incident report kada suntok daw, hindi ko makita kung nasaan pero nabasa ko na kasi to. Kada suntok daw kay dito sa nagrereklamo kay John, meron daw 1,000 yata. So kung ilan man yung tira sa kanya, yun, bibigyan ng pera. Kaso, ayaw daw magbayad ng burikat ni Paulo. Ang gusto niyang pabayarin, according to this, sa sinumpang salaysaya, ay yung bugaw. Okay? Or bugaw yata yung tawag dyan yung bugaw. Kasi nga, ang gusto niya magbayad yung bugaw dun sa babae. Okay? Kasi meron daw isang babae dito. Ayan, summarize ko na lang kasi mahaba ito. Meron daw isang babae na hindi nabayaran, na sinisingil. Ito, kailangan kasi talaga specific ako dito kasi I don't wanna out of context is. Matapos mangyari, umalis siya ng bar at bumalik sa may Woodridge para doon makipag-sex sa isa sa kinuha niyang babae sa akin. Nalaman ko ito dahil nagsabi siya na ako ang magbabayad ng pera sa nakasex niyang babae at kung di ko daw babayaran ng babae ay ako raw ay kanyang, ayan na. Ito na yung grave threats na tinatawag. Okay? So, palagay ko, nagmaoy si Paulo Duterte, may nasabi si boss, si John, tapos sabay ginulpe. Okay? So, yan yung summary nung nangyari. Okay? So, bumalik na naman tayo dito. Okay? Anuhin na natin. Bigayin na natin yung hot take natin dito. Una sa lahat, wag nating isipin muna na government official si Paulo Duterte. Wag muna nating isipin na si Paulo Duterte ay ay yung tatay niya ay naging presidente and yung kapatid niya ngayon ay vice presidente. Wag muna nating isipin yun. Isipin na lang natin as a normal citizen. Normal citizen na pinagtutulong-tulungan ang isang taong walang kalaban-laban. Paano ko nasabi yun? May mga gwardiya pa dyan, mga lods. Kung napanood nyo na tong video na to, pinaalis pa yung mga witnesses dapat dito. 'Di ba? At binantayan para gulpihin yung lalaki. Okay? 'Di ba? Wag muna nating isipin na congressman, wag muna nating isipin yung mga ganyan. Isipin lang muna natin na kung tama ba or mali yun. Doon muna. Wag munang isipin na ako ay isang anti-Duterte, wag niyo munang isipin na ako ay pinklawan. Isipin niyo na lang kung tama or mali yan. Kasi doon pa lang alam mo nang mali 'di ba? Kasi biruin mo kung may ginawa mang mali itong lalaki na to. Ang una niyang dapat gawin ay pumunta sa pulis. Ganon. Lalo na may mga gwardiya, di naman papalag yan 'Di ba? Kasi may gwardiya ka na Overpowered niyo yan. The fact na nagkaganyanan at gusto pang saksakin, it means, mga lods, it means na talagang gusto talagang hindi magandang gawin si Paulo Duterte dito. Now, gawin na natin, pagkatapos natin tanggalin lahat ng kanyang official title, ibalik natin. Congressman, anak ni President Duterte, kapatid ni VP Sara. Kasi, mga lods, dapat kasi, alam nyo kasi, meron kasing ethics ang isang politiko. Sabi dito, babasahin ko, public official shall always uphold public interest over personal interest. Okay yan, di ba?
Ito pa, justness and sincerity. Public officials shall remain true to the people at all times. They must act justness and sincerity and shall not discriminate against anyone, especially against the poor and underprivileged. Ibig sabihin, kahit bugaw yan, bigyan mo ng hustisya. Kung ginawan ka ng mali, saan mo dadalhin? Bubugbugin mo? Siyempre hindi. Uundayan mo ng saksak? Siyempre hindi. Anong gagawin mo? Dadalhin mo sa pulis kung merong mali talagang ginawa. Anong ginawa niya dito? Oh, 'di ba? With or without the title. He put the law into his own hands and then susuportahan niyo 'yan. And then aalamin niyo pa kung ano yung pinagmulan niyan. Doesn't matter kung ano yung pinagmulan niyan. The fact of the matter is, mga kamatis, mga kaibigan, this person abused his power. Kitang-kita, maliwanag pa sa maliwanag, kitang-kita sa CCTV. Sa sobrang walang masagot, totoo ba yung CCTV na yan? Aba, oo. Totoo yan, Lods. Hindi AI yan. Ito yung clear version, nasa akin. Binigyan niya ba ng hustisya yung lalaki? Hindi. Kung may maling ginawa yan, pumunta ka sa pulis. Diba? Kasi usong-uso kasi sa Davao ang EJK eh. Diyan nagmula yan eh. Yan yung totoong legacy ni Duterte nung tatay niya. Di ba mga tarantado? Anyway mga kamats, mga kaibigan, time limit na ako. Yun lang naman yung sa akin today. Gege mga lods.